At sa ibang balita, magkasunod, naniyanig ng malakas na lindol ang Southern Leyte at Zamboanga del Norte kanina pong umaga. Batay po sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot sa 5.8 magnitude na lindol ang tumama sa Southern Leyte, habang nasa 5.4 magnitude naman ang naramdaman sa Siocon, Zamboanga del Norte. Tectonic ang origin nito at may lalim na 14 na kilometro. Naramdaman ang pagyanig dakong alas 7:39 ng umaga at matatagpuan ang sentro nito sa San Francisco, Southern Leyte. Ang lindol na may intensity 1 hanggang intensity 6 ay naramdaman sa 15 probinsya at kabilang dito ang Southern Leyte, Bohol, Dinagat, Island, Surigao del Norte, Cebu City, Eastern Samar, Ormoc, Tacloban, Samar, Lapu-Lapu City, Cagayan de Oro, Misamis Oriental at Camiguin. Samantala, dakong alas 11:41 naman ng tanghali, naramdaman ang 5.4 magnitude na lindol sa Siocon, Zamboanga del Norte. Tectonic din ang origin nito at may lalim na 43 kilometers. Naramdaman ang pagyanig sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Isabela City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Antique at Negros Occidental. At kaugnay ito, pansamantalang sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa pribado o pampublikong paaralan sa Zamboanga Peninsula, Maasin City at munisipalidad ng Pintuyan. Gayon din sa Cebu Normal University, Southern Leyte State University at San Juan Campus. Paliwanag ni PHIVOLCS Regional Field Officer Engineer Alan Romel Labayog, dahil sa lakas ng lindol, nagpanik ang mga estudyante at lumabas sa gusali ng kanilang paaralan. At dahil sa lakas ng pagyanig ay nagkabitak-bitak din ang ilang kalsada sa Southern Leyte. Nagtumbahan naman ang mga tindang produkto ng ilang establishmento. Samantala, inilagay naman sa Alert Level 1 ang Barangay Oslao sa San Francisco sa lalawigan ng Surigao del Norte dahil po yan sa posibleng landslide. Dulot ng 5.9 magnitude na lindol. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, malaki ang posibilidad na magkaroon ng pagguho ng lupa. Sa ngayon, tulong-tulong na ang mga opisyal ng barangay at ilang pang mga ahensya ng pamahalaan para ilikas sa mga residente. Nagsagawa na rin sila ng site inspection ang mga tauhan ng MDRMO sa mga lugar na labis na apektado ng lindol. Patuloy din ang ginagawang assessment ng kanilang Risk Reduction and Management Office dulot po ng pinsala ng lindol. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.